Natapos na nga namin yung ilalim na itong kupal boat na to. Kaso may mabigat kaming naging problema. Dahil biglang naputol yung bala na itong ginagamit namin barena. Sinubukan namin tong ayusin kaya alam bumigay na talaga. Pero imbis na tamadin, mas lalo pa kaming nawala ng gana. Simula muna kami sa pag-ayos ng bala nito. Pagkatapos, binutasan na namin yung mga kahoy. Nung una kasi pre, nagkamali pala kami. Dahil binarena namin yung mga kahoy ng walang butas. At dahil mahogan itong mga kahoy na to, ang ending, bumigay yung bala. Pero this time, sinigurado namin na hindi na kami sasablay. Pagkatapos namin magbutas, nilagyan naman namin to ng tak-up. Dahil ito yung pinakapagsasalpakan namin ng mga tornilyo. Pagkatapos ay sinukatan na namin ito. Bali kailangan nakatornilyo lahat ng mga kahoy na ito. Kasi pagpako lang, possible na bumitaw kaagad ito. Ang target namin pre, makagawa kami ng 8 ganito. Kaya lang kung isa-isahin natin to, baka abutin tayo ng gabi. Kaya para lalong bumilis to, time-lapse. Gumagabi na nga at nagsisimula ng maghapunan yung mga kapitbahay namin. Kaya nagmadali na kami sa paggawa nito. Bali ito pre, yung balang naputol kanina. Kung makikita nyo, talagang napakalalim ng pagkabaon nito. Bali kanina guys, itatapon na sana namin tong kahoy na to. Kaya lang pre, sabi ni Mocha, ang sayang daw naman. Kaya binutasan na lang namin ng panibago. At ang ending, naayos pa namin ito. So pre, all goods na lahat yung kahoy. Naayos na nga namin lahat ng mga kahoy na pang ilalim. At ang next na namin nagagawin ay ang pagkakabit nito. Gusto naman namin to. Etong hulihan, saka itong mga pinakang magiging body niya pre. Dudugsong namin dito. Isa. Nagsimula muna kami sa pagsukat dito sa kahoy ng pagkakabitan namin. Kaya lang ang ginawa namin pre, pinasobrahan namin to ng konti. Kasi pag sinakto ko to, possible na magkalamat ito. Pagkatapos ay nagsimula na kami magbutas. So bali ganito na yung kalalabsan nito guys. Next naman namin gagawin na ikakabit na namin ito. So dito natin na dito. Saka natin dito tornilyo. Hindi ako masyadong sigurado dito pero sana lumapat ng maayos to. At ayun sa wakas naging successful yung mission natin. Ang next naman namin gagawin guys ay ikakabit na namin itong mga kahoy na to dito mismo sa body na itong kupal boat na to. Lalagay naman natin itong mga kahoy na to pre. Ito naman mga so bali itong mga kahoy na to guys, kagaya nung nasa vlog natin nung nakaraan, ganun pa din yung magiging setup nito. Ang pinagkaiba nga lang pre, iba na yung mga kahoy nito. Kasi kung matatandaan nyo pre, yung dati Jumilenio yung ginamit namin doon. Kaya lang pinabago namin kasi nga hindi talaga pantay yung mga sukat. At sa tingin ko mukhang medyo worth it naman yung kalalabsan nito kasi nga pre nagawa namin to ng maayos. So bali yung haba na itong kupal boat na to guys, ganun pa din sa dati. Tapos yung lapad naman medyo nadagdagan ng konti. Tapos ito naman yung mga gagamitin namin dito sa panggilid. Kaya lang hindi namin to maiikabit ngayon kasi nga sa huling part pa to ilalagay. Ilang peraso yung gas natin? 16 peraso to per lahat. So bali ganito yung kalalabsan nito. So kung makikita nyo guys, okay na yung pang ilalim natin. Kaya naging 16 peraso tong panggilid kasi nga 8 peraso yung pang ilalim. At siguro sa ngayon, isa lang yung nakikita kong sakit sa ulo dito. Kasi prehula ko lang, napakabigat nito. At di ko alam kung paano namin bubuhatin to kapag naayos na to. Sinukatan ko na din to pre at estimate ko mga 2 timba pa yung kailangan natin. Pero bali wala na yun kasi nga sila mukhang nabahala doon. Kasi bukas pagkagising ko, kung magigising pa ako, wala mo nang dayo-dayo. Kailangan mo na nating magplano kung paano yung next namin gagawin dito. Sa totoo lang pre, sa paggawa na itong kupal boat na to, napakahirap pala talagang magkamali. Kasi bukod sa magasto, sayang din yung mga oras na nilalaan namin dito. Kasi yung iba, nababasa ko sa comment, sabi halos 2 weeks daw namin ginagawa to, pero hanggang ngayon, ganito pa din. Kasi guys, sa totoo lang, ang dami talaga namin nagawang pagkakamali. Pero okay lang, siguro worth it naman lahat yung pagkakamaling yun. Kasi nga pre, kahit papaano, madami kaming lesson na nakuha. Kaya kahit medyo magastos to at nakakapagod talaga, walang problema. Kagaya nga nung sabi ko pre, kahit ano man ang kalabsan nito, bahala na to, basta. Bali bukas, ikakabit na namin yung lahat kasama yung drum. Mag-overtime sana kami ngayon kaso hindi na pwede. Talagang nagagalit yung mga kapitbahay. Siguro pre, hanggang dito na lang muna. Okay.